What the hell is that? May boyfriend na siya? Ganon kadali niya lang nakalimutan ng lahat. Tang ina. Pagkatapos niyang itago sa akin ang anak ko, parang wala lang na may kapalit ka agad ako. Ito ang nanggagalaiting sigaw ni Colton na makabalik sila sa condo unit niya. Sa sobrang galit, hinawi niya ang ilan sa mga baso na nakapatong sa bar, kaya nagbagsakan ng mga iyon at nabasag. Colton, magpalamig ka nga muna. Natutulog si Cole sa kwarto at baka magising. Saway ni Miguel. Sa mga oras na yon, hindi malaman ni Miguel kung ano ang gagawin sa kaibigan na kanina pa nagwawala. Pagkatapos ng engkwentrong yon kanina sa mall ni Miguel, kulang na lang mag-eskandalo doon sa galit si Colton. Mabuti na lang napigilan niya at naiuwi niya kaagad ito sa kondo. Buong biyahe nilang pauwi, walang ginawa ang kaibigan niya kung hindi magmura at isumpa ang lalaki na nakasagutan kanina. Sobrang sakit. Bakit to ginawa ni Atasha? She fucking owes me. Ang laki ng pagkakasalan niya sa akin tapos bigla ko na lang siyang makikitang masaya at may kasamang iba. Samantalang ako simula nung iwan niya, wala akong ginawa kundi hanapin siya at umasa na muli siyang makikita. I was even willing to go to all extent, makita lamang siya. Kahit ang makipagrelasyon kay Leah ginawa ko, maprotektahan lang siya. Tapos malalaman ko na siya masaya na sa bagong karelasyon niya. Pinagmukha niya akong tanga. Sobra ang sakit. Ito ang nararamdaman ni Colton. Hindi niya may paliwanag ang sakit na nararamdaman niya. Mas matindi pa ito sa sakit na naramdaman niya nang gumuho ang pamilya niya. Colt, maaaring may dahilan si Atasha. Huwag mo muna siyang husgahan. Hintayin mo ang paliwanag niya. Paliwanag? Sa tingin mo may balak siyang magpaliwanag, Miguel? Wala siyang balak. Dahil kung meron man, dapat noon pa niya yun ginawa. Noon pa niya binigay sa akin ang pagkakataong makita at makilala kong anak ko. Ganting sagot ni Colton na sa mga oras na iyon, hindi malaman sa kung paano ang paraan mailalabas ang galit at tinanakit sa mundo. Nilabas ni Miguel ang kanyang cellphone. Alam niya, wala siya na maaaring masabi na mapagkakalma sa galit at puot na nararamdaman ng kaibigan niya. Tahimik siyang tumipa ng mensahe sa kanyang telepono. Hindi niya to kakayanin mag-isa at kailangan tawagin niyang isang tao na makatutulong sa kanya para mahimasmasan si Colton. And you know what hurts the most, Migs? Ang katotohanang sinabi ng tarantadong lalaki na yon. Ang katotohanang wala akong babawiin dahil walang naging akin. Hindi naging akin si Atasha. Hindi niya ako binigyang pagkakataon na maging akin siya dahil iniwan niya ako. Iniwan niya na nga ako, tinakas pa niya ang anak ko. Pagkasabi nito, naglagasan ng mga luha sa mata ng matapang na bilyonaryo. Muli na naman siyang napaiyak at pinalugmok ng sakit na nararamdaman. Sakit na dulot muli ng isang Atasha Andres. Colton, ano bang nagawa mo kay Atasha para pasakitan niya ako ng ganito? Mali ba na mahalin ko siya? Bakit niya ako binigyan ng pag-asa na maaaring magkaroon ng kami pero sa huli tatapon din pala niya yun? Bakit niya ako binigyan ng pagkakataon na lalong mahulog sa pesteng pagmamahal ko sa kanya kung di pala niya ako kayang saluhin sa huli? Tama na, Colton. You still have Cole. Wala man si Atasha sa'yo, may anak ka naman. Nasa sa'yo si Cole at may bahagi pa rin ni Atasha ang naiwan sa'yo. The other child, Migs. Ang bata kanina. Kahawig ni Cole ang bata. Anak ko rin kaya siya? Ramdam na ramdam ang sakit sa tinig ni Colton. Gulong-gulo siya sa patuloy na mga nalalaman at sa mga katotohanang sumasambulat sa kanya. Hindi niya alam kung makakaya pa niya kapag nalamang dalawa ang batang itinago at inilayo sa kanya. I don't know, Colton, bulong ni Miguel. But she looks just like you as well. Bakit kailangan akong guluhin ng ganito ni Atasha? Wala akong nakikitang masama na ginawa ko sa kanya. Minahal ko lang siya, Mix. Minahal ko lang siya pero bakit puro sakit ang ibinabalik niya sa pagmamahal kong yon? Hindi nakasagot si Miguel. Hindi niya rin alam ang mga dahilan ni Atasha. Ang isa lang na magagawa niya sa mga oras na ito, damayan ng lugmok na kaibigan. Baka tama si Kane na kailangan ko pang magpasalamat sa kanya dahil kung hindi niya ginawa ang mga bagay na ginawa niya, ay hindi ko kailanman makikita at makikilala ang anak ko. Patuloy na hinanakit pa ni Colton. Sa mga oras na ito, hindi na malaman ni Miguel ang tamang gagawin sa kaibigan, pero alam niyang hindi na nararapat ang patuloy na paghihirap nito. Isang katok ang bumasag sa katahimikan ng dalawang magkaibigan na seryosong pag-iisip. Agad tumayo si Miguel upang buksan ang pintuan. Napataas ng ulo si Colton sa bisitang dumating.
Nakita niya si Vincent Lizardo, ang dating project engineer sa kumpanya nila. Kailan lamang na mag-resign sa kanila ang lalaki at hindi niya malaman kung ano ang sadya nito ngayon. Pinahid ni Colton ang ilang takas na luha sa mga mata bago nagsalita. What brings you here, Vincent Lizardo? Magalang na imoko si Vincent sa kanya at bumati. Sir, malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Miguel kaya napasulyap si Colton. Colton, may kailangan kang malaman? Sarkastiko na tumawa si Colton. Tang ina, hindi na matapos-tapos sa mga katotohanang sumasambulat sa pagmumukha ko. Ano pa, Miguel? Ano pa ang kailangan kong malaman na hindi ko pa alam? Bukod sa posibilidad na dalawa ang anak na itinago at itinakas sa akin ni Atasha, ano pa? Sigaw niya sa dalawang lalaki na kaharap. Colton, kumalma ka. Kumalma, Migs? Anong pagkalma pa ang gusto mo? Ito na ang pinakakaya kong kakalmahan sa dami ng mga panloloko at pangtatarantado na nakuha ko. Sir, singit naman ni Vincent. Ikaw, Lizardo, anong sadya mo rito? Ano pang katotohanan din ang isasampal mo sa pagmumukha ko? Napasulyap si Vincent kay Miguel at mahinang pagtango na lamang isinagot nito. Pasensya na sir, hindi ko ginusto pero trabaho lang. Agad na napataas ang kilay ni Colton kay Vincent. Isa ako sa mga security detail ng palasyo ng Genova. Nagsalubong lalo ang kilay ni Colton sa narinig. Hindi maintindihan ang nais ipakahulugan ng lalaki na kausap. Anong pakialam ko? Isa ako sa security detail na atasan na bantayan ng prinsesa ng Genova habang nandito sa Pilipinas. Ang pagpasok ko sa kumpanya mo ay isang pagpapanggap lamang upang tiyakin ang kaligtasan ng prinsesa. Ano? Sinong prinsesa? Sunod-sunod na tanong ni Colton. Mas lanon lang siyang naguluhan sa mga pinagsasasabi ni Vincent. Colton, Vincent and I, pareho kaming security detail na naatasan na siguraduhin ang kapakanan ng prinsesa ng Genova, si Princess Atasha Minette Altamirano, dugtong pang paliwanag ni Miguel. Agad ang panlalaki ng mata ni Colton sa narinig. Hindi siya sigurado pero sa hinagap niya, si Princess Atasha Minette Altamirano at si Atasha Andres ang tinutukoy ni Miguel. Isang tao lamang sila. At ito ang nakikita niyang dahilan kaya sinasabi ni Miguel at ni Vincent sa kanya ang mga bagay na ito. We're sorry, Colton. We are bound by a contract. Hindi maaaring makalabas ang katotohanan tungkol kay Atasha. Pero maniwala ka, hindi namin alam na bumalik si Atasha sa Genova. Tinago rin sa amin ng prinsipe yun. Kahit ang pagbubuntis ni Atasha hindi namin agad nalaman. Dagdag na paliwanag pa ni Miguel. What? Prinsesa si Atasha? Kaya ba kahit anong hanap ang gawin ko, hindi ko siya makita dahil mas malaki ang koneksyon niya. Ang bata kanina sa mall kasama nila, sa akin din ba siya? Kapatid ba siya, Nicole? Hindi ako sigurado, sir. Kanina lang din kami nagkita ni Atasha. Lahat ng tungkol sa pagbabalik niya ipinaalam lamang ng prinsipe sa huling minuto. Hindi pa namin tiyak ni Sir Miguel kung anong buong katotohanan sa pagtakas ng prinsesa at itong aking inalam at aalamin, sir. Pero malaking hinala ko na sa'yo rin si Ashi. Anak mo rin si Ashira? Ashira? Yun ang pangalan niya? Muling bumagsak ang mga bigil na luha ni Colton. Sobra ng sakit na nararamdaman niya sa puso niya ngayon. Ashira Colleen. Yan ang pangalan na nabanggit ni Atasha kanina. Ashira Colleen? Kahit siya sinunod din ang pangalan ko. Ang di makapaniwalang sabi ni Colton. Muli, nagsalubong ang kilay ni Colton. Nakaalaman ng dalawang anak na itinago sa kanya ni Atasha. Napuno ng galit ang puso niya para sa babae. Tinangguan niya ako ng anak, hindi lamang isa, kung hindi dalawa. Hanggat hindi inaamin ni Atasha ang katotohanan tungkol sa mga anak namin, hindi niya muling makikita si Cole. Itatago ko rin sa kanya si Cole nang maramdaman niya kahit kalahati ang sakit na nararamdaman ko ngayon. Ang sakit na ilayo at taguan ng mga anak. Aldrich. Nilapitan ko si Aldrich na kasalukuyang nakatanaw ngayon sa swimming pool. Simula ng di inaasahan na pagharap namin nila Colton ay madalas siyang walang imik at tahimik na lamang. Kagaya na lamang ngayon na pagkatapos niyang magtrabaho ay agad siyang dumiretso dito habang inaasikaso ko pa si Ashira at pinapatulog. Sa mga nakalipas ay ginusto ko rin na magkaroon ng ilang sandali na kapiling si Ashira Colleen. Yung kami lamang dalawa. Aaminin ko
Napuno ako ng takot, lalo na makita ko ang mga tingin na ginagawad ni Colton kay Ashira. Alam ko na kahit papano, sa ekspresyon ng mukha niya, may mga katanungan sa isip niya, lalo at nakakahawig niya si Ashi. At ang katotohanan sa mga naibunyag ni Kane ay sa kanya ang pinakalubos na kinatatakutan. Babe, sagot ni Aldrich sa akin, kahit ang mata patuloy lang na nakatanaw sa malalim na tubig ng swimming pool. Lumapit ako sa kanya. Hindi siya kumilos o nagsalita man lamang. At lalo ako na hindi mapalagay sa pinapakita at ikinikilos na ito ni Aldrich. Alam ko natatakot siya, kagaya ng takot na nararamdaman ko ngayon. Babe, we're going to be alright? Bulong ko sa kanya. Hindi ko alam kung sa kanya ko ba yun sinasabi o kung sarili kong pinapaniwala ko sa mga katagang iyon. Are we, Atasha, are we going to be okay? Tugon niya sa akin. Di man ako sigurado, alam ko na kailangan kong maniwala na magiging maayos ang lahat. Kailangan namin pareho na maniwala ni Aldrich na malalagpasan namin to ng magkasama. Oo babe, malalagpasan natin to ng magkasama. Magiging maayos ang lahat. Ang importante, tayo, ikaw at ako. Narinig mo siya, Atasha? He will take you back. Babawiin niya kayo ni Ashira sa akin at hindi ko alam kung kakayanin ko yon. Nang ikaw ang umalis, damang-dama ko ng sakit. Paano pa kung dalawa kayo ni Ashira? Ikakaguho na yun ang mundo ko, Tash? No babe, tama ka. I was never his to begin with, kaya wala siyang babawiin. I'm never going down without a fight, Atasha. I will fight for you and Ashira. Sana lang hanggang sa huli kasama kita sa paglaban na yon. At dahil di ko alam kung paano pahaharapin ang bukas kung mawawala kayo ni Ashi sa akin. I am here, Aldrich. We are in this together. At mananatili ako sa tabi mo, gaya ng nanatili ka sa tabi ko sa mga panahon na wala akong ibang makakapitan. Kayo lang ni Akiro ang naging dahilan kaya na kaya ko. Mahal na mahal kita, Atasha. Mahal na mahal ko kayo ni Ashira. Kayong buhay ko ngayon, please, wag mo kong iwan. I need you. Pagkasabi niya noon, yumakap siya sa akin at naramdaman ko na lang ang mahihinang yugyog ng balikat niya, tanda ng kanyang pagluha. I'm here, babe. We're here. Colton is a part of my past, but you are my present. Iniharap ko ang mukha niya sa akin. Pinunasan ko ang mga luhang naglalandasan sa mga mata niya. Ako naman ngayon. Ako naman ang magiging matatag para kay Aldrich. Nilapit ko ang mukha ko sa kanya at idinampi ang labi ko sa labi niya. Alam ko na nasa labas na naman kami at malaki ang tsansa na muli kaming maabutan ni Akiro sa isang nakakaasiwang posisyon. Pero ang nasa utak ko lang ngayon ay ang mapakalma si Aldrich. Nais kong maalis ang takot na nararamdaman niya sa puso niya. Kailangan kong iparamdam sa kanya na walang basihan ng mga takot niya. Walang basihan ng pag-aalinlangan na nadarama niya. Nararamdaman ko ang pagganti ni Aldrich sa aking mga halik. Hinapit pa niya ang aking bewang upang lalo na mapagdikit sa kanya. Muli, napupusok ang halik niya at tinutugunan ko yon sa paraan na alam ko. Gusto kong maramdaman niya na kahit di ko masabi sa kanya na mahal ko siya, ay may bahagi ng puso ko na okupado niya at handa akong gawin lahat para sa aming dalawa. Pinulupot ko ang aking mga braso sa leeg niya at unti-unti bumababa ang mga halik niya mula sa labi ko, papunta sa may ilalim ng tenga ko hanggang sa leeg ko. Aldrich, tanging nasambit ko sa kakaibang sensasyon na lumulukob sa akin ngayon. Naramdaman ko ang paghigpit ng yakap niya sa akin at ang pagtaas at baba ng kanyang kamay sa tagiliran ko. Nahihilo ako sa kakaibang pakiramdam dulot ng mga halik ni Aldrich. Maya-maya naramdaman ko ang pagdampi ng mga palad niya sa may tiyan ko. Naipasok niya ang kanyang kamay sa ilalim ng blusa ko. Sinisikaw na isipan kong pigilan ng kamay ni Aldrich, pero ng mga sandaling iyon, may sariling buhay ang katawan ko na ayaw sumunod sa sinasabi ng isip ko. Padiin ng padiin bawat halik namin sa isa't isa at nararamdaman ko rin ang paglalim ng hininga ni Aldrich. Parehas naming ayaw maglayo, kahit halos naubusan na kami ng hininga sa tindi at pusok ng halik na pinagsasaluhan namin. Prince, what the... Patawad, prinsesa, prinsipe? Bigla ang pagtalikod ni Nathan nang maabutan kami sa tagpong iyon. Agad akong napabitaw kay Aldrich habang siya naman lalo pang dumikit sa akin at inilapit ang labi niya sa leeg ko. Babe, Nathan is here. Muli ay bulong ko.
Nathan? Tawag ko habang pilit na inaayos ang sarili ko. Namumulaman ang pisngi ko sa muli na pagkakahuli ni Nathan sa amin ni Aldrich ay wala na akong magagawa pa. Princess Atasha? Sagot niya. Maaari ka nang humarap, Nathan. Kitang-kita ko ang pamumula sa pisngi ni Nathan paglingon niya sa akin. Gusto kong matawa sa sitwasyon namin pero pareho naming pinigilan ng sarili. Umayos naman si Aldrich ng upo sa tabi ko at naiiling na lamang kay Nathan. Tumawag si Prinsipe Akiro. Hindi raw niya makontak kayong dalawa kaya pinababantayan kayo sa akin. Hindi ko sinasadya ang tagpong nakita ko, prinsesa. Sabi pa niya na may maliit na ngiti na sumisilay sa labi. It's okay, Nathan. Basta kapag tinanong ka ni Akiro, sabihin mo ng prinsesa ang nauna at hindi ako. Agad kong hinampas si Aldrich sa sinabi niya kay Nathan. Mabilis namang napailing si Nathan sa tinuran niya. I'm glad I can amuse you, Prince Aldrich. I am so glad. Nagkibit balikat siya at muli yumakap sa akin. May sasabihin ka pa ba, Nathan? Tanong ko ulit. Wala na, prinsesa, sagot niya. Nagtataka man akong hindi kumikilos si Nathan sa pagkakatayo. Nilihis lamang niya ang kanyang mga mata para ituon sa tubig sa swimming pool. Nathan, muling tawag ko. Tinaasan ko siya ng kilay bilang pagtatanong sa kanya. Pasensya na, prinsesa. Utos ni Prince Akiro, bantayan ko kayo ni Prince Aldrich. Huwag ko raw alisin ang paningin ko sa inyong dalawa. Malakas na tawa ang naging tugon ni Aldrich sa sinabing yon ni Nathan. Loko talagang kapatid mo, babe. Nakikita niya raw kayo, prinsesa. Sabay turo ni Nathan sa may taas ng canopy. At doon ko nakitang isang CCTV na nakakabit. Nanlalaki ang mata ko nang maisip ko na napanood kami ron, hindi lamang ni Akiro, kung hindi maging ang mga gwardya na nagbabantay sa amin. Akiro! Sigaw ko na lamang habang patuloy sa pagtawa sina Aldrich at Nathan. Matapos ang pagkikitang yun ni Colton at Atasha at ang pag-amin ni na Miguel at Vincent sa totoo na pagkatao ng babae, ay agad pinakilos ni Colton ang ilan sa mga tauhan niya upang makahanap ng karagdagang impormasyon tungkol kay Atasha. Napupuno man ang puso niya ng galit, alam niya, mahal pa rin niya si Atasha, lalo na kapag naiisip niya ang mga anak nila. Sa ngayon, hindi pa man siya sigurado na si Ashira ay kanya rin, pero gaya ni Cole, nararamdaman niya sa kaibuturan ng puso niya na parte niya rin si Ashira. At kahit anong pagtanggi ni Atasha, ay alam niya na anak din niya siya. Colton. Napalingon siya nang marinig ang boses ni Miguel na pumasok sa study niya. Hindi siya sumagot at mataman lang siyang tumingin. Colton, kailangan natin magplano. Si Leah lagi kang hinahanap sa akin sa opisina. She's still your girlfriend, Colt. At kailangan mo makipag-usap sa kanya dahil hindi ko rin alam kung ano pang mga palusot na gagawin ko. Sumandal si Colton sa kinaupuan at pumikit. Leah is the least of my concern, Miguel. Sa dami ng iniisip ko tungkol sa posibilidad na kambal ang anak ko, sa tingin mo mapagtutuunan ko pa siya ng pansin? Hinahanap ka rin ng ama mo. Nakailang tawag na siya at kabadong-kabado na si Lawrence dahil ilang araw ka nang hindi pumapasok. Patuloy pa ni Miguel. Nagawa mo na bang pinapagawa ko sa'yo? Tandaan mo, Miguel, you owe me a lot. Pagkatapos mo na magsekreto sa akin sa mahabang panahon, pag-iiba niya sa usapan. Sinusumbatan mo ba ako? Inis na tanong nito. Hindi. Pinapaalala ko lang ang mga kasalanan mo sa akin. Kayo ni Vincent. Royal Designs. Yan ang kumpanya na hawak ni Atasha ngayon. Ngayon na namin ang paraan na nagawa ni Vincent para makatay up sila sa isang proyekto. Magkakaroon ka ng pagkakataon na makausap si Atasha. How about that fucking prince? He's not part of the company, but he's always with Atasha. Fucking shit. Napailing na lamang si Miguel sa kaibigan. Colton, you better behave and tame down that possessiveness. Hindi mo makukuha si Atasha kung lagi mo nalang babanggain ang prinsipe. And what do you want me to do? I will help you, Colton. That's a promise. But right now, kailangan mo munang maging kalmado na harapin si Atasha. Maniwala ka, Colton. Ilalayo siya ni Akiro kapag nalaman niya ang kahulugan sa pagitan ninyong tatlo ni na Prinsipe Aldrich. Gugustuhin mo ba iyon? Ang malayo hindi lang kay Atasha, kundi sa posible na isa mo pang anak? Hindi nakapagsalita si Colton. Alam niyang may basihan ng mga sinasabi ni Miguel. Tauhan si Miguel ng prinsipe at alam nito kung paano mag-isip at gumalaw si Akiro.
Okay, fine. Ines na sagot niya kay Miguel. Sa ngayon, kailangan na lang natin na maghintay sa balita ni Vincent kung nagawa niyang mapapayag si Atasha sa proyekto. What do you mean we will work with you? Ito ang gulat na tanong ko kay Vincent. Wala pa ako ni isang linggo na napaupo bilang CEO. Inihaharap pa ako ni Vincent sa isang malaking problema. Atasha, we need to collaborate with them para makapenetrate tayo sa market. After all, Dio ang pinakamalaking design company nito. Pero Vincent, napahilamuko ko ng aking mukha. Hindi ko gusto ang planong ito ni Vincent. Anong pero? What is it, Atasha? What are you so scared about? Makahulugang tanong sa akin ni Vincent. Hindi ko alam kung nararapat bang sabihin ko kay Vincent to, pero nasabi na ni Akiro sa akin na isa si Vincent sa mga pinagkakatiwalaan niya rito. At matagal ko na rin kilala si Vincent kaya alam ko na hindi niya ako ipapahamak. Vin, there is something you should know. Tinaasan niya ako ng kilay at buong kaseryosohan na humarap sa akin. Why? Handa ka bang magkwento sa akin? Handa ka bang sabihin ang dahilan ng biglaang pagkawala mo? It's complicated, Vin. How complicated? I got pregnant. How is that complicated? Colton is the father. Mahinang sabi ko. Hindi ko siya nakitaan ng pagkagulat o panghuhusga man lamang. Nanatili ang natural na ekspresyon ng mukha niya. So, you knew him bago pa siya yung magkita sa Dio nang ipakilala tayo sa kanya? No. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko at muli sumagot sa kanya. We had a one-night stand at nagbunga ang gabing yon. Is it Ashira? The baby is Ashira? Muling tanong niya. Babe? Naputol ang pagsagot ko nang bigla bumukas ang pinto ng opisina ko at bumungad si Aldrich. Masuyo siyang nakangiti sa akin at sumulyap kay Vincent at nagbigay ng tipid ng ngiti sa kanya. Meeting? Sir, bati ni Vincent. I will leave now, Tash. Let's just discuss the project later. Pagpapaalam pa ni Vincent na tinanguan ko na lamang. Pagkalabas niya, seryoso kong tinignan ni Aldrich. Lumapit siya sa akin at yumakap sabay hinalikan ako sa pisngi. What's wrong? You're frowning again. Babe, I have to tell you something. But promise me na hindi ka magagalit at lalong hindi ka gagawa ng kahit na ano. This is about Colton, right? Napasimangot ako nang marinig ang tinuran niya. How did you know? I can feel it. Well, can you promise? Muli kong tanong. I'll try not to. Now tell me, utos pa niya. Sabi ni Vincent, kailangan makipag-collaborate ng RD with Dio. At dahil sa proyektong yon, kakailanganin naming magkita at makausap ni Colton. Hindi ko alam anong magiging reaksyon ni Aldrich sa bagay na to pero umaasa akong maiintindihan niya na trabaho to. Kahit ako mismo sa sarili ko hindi ko alam paano pakikiharapan si Colton. Alam ko kailangan ko itong gawin para sa kumpanya na itinayo ni Akiro. Ayokong masayang at mabaliwala ang lahat ng to. I will join the meeting. Tipid na sagot lamang niya. What? I'm going with you, Atasha. I need to be there. It's not that I don't trust you. I do. Ang di ko kaya ipagkatiwalaan si Colton Mijares. Alam kong gagawa siya ng paraan para makalapit sa'yo. And I cannot make that happen. Hindi ko mapapayagan yon. So I am coming with you to that meeting.